afternoon po sa inyong lahat and good morning na rin. Ayan. So, mag-share lang po ako maiksi lang mga 3 oras. Ayan, ako po si Rachel Perez. Of course, OFW din po ako dito sa Singapore. 16 years na po. Okay, so ako po ay isang IT engineer by profession and an awesome parent. So, pinuri ko na yung sarili ko. Hindi, iba ho ay ibig sabihin ng awesome parent. Sino nakakaalam ng awesome parent? Ano ibig sabihin? Yes, may narinig ako. I have a child with autism. So ang tawag doon ay awesome parent. Ayan. So, at hindi lang yun, meron pa akong ibang sa buhay. Yun ang isa sa pinaka-proud ako, yung campaigner ako ng IMG for 5 years. So, I joined IMG in 2019, I think July. Ayan, at ako ay pinaampon sa aking nanay dito, kay CEO Suzette. And ngayon po, ay Executive Marketing Director na tayo. And of course, Life License Underwriter, ayan. So, yan yung mga natutunan ko sa IMG. Natuto ako na maging life license, yung financial planner, napakaganda, hindi ka lang IT engineer, kundi financial planner ka rin. Pero, ganito. So, what's in it for us when we joined the IMG? So, ito po ang family ko. Andiyan po ang aking very supportive husband. And these are my 2 kids. So, yung hulaan nyo kung sino ang special. Ayan. So, medyo halata dyan, pero parehong pogi yan. So, we joined IMG in 2019. Bakit? Kasi I'm a special needs mom. Iba yung dating. Diba? Alam niyo ba kung gaano kagastos maging special needs mommy? May special needs school, may therapies, and may caregiver po ang anak ko. 7 days a week, 12 hours a day. I have to pay extra. Eh, ba't hindi na lang ako? Kasi hindi naman po ako makakapagtrabaho. Sayang din naman ang income, At kawawa din naman yung bunso. So, we have to prepare. So, when I was 39 years old, I joined IMG. So, sabi ko, adulting na ako, gusto kong mag-prepare for my retirement. Naisip nyo na ho ba ang retirement? Lahat po tayo dadaan sa retirement. Diba? So sabi ko, Lord, pwede po ba ituro mo ako kung saan ako pupunta? Anong gagawin ko for my retirement? Kasi I have a special needs son. Hindi ko alam kung paano ko mag-prepare for myself, let alone, diba? Tapos may anak pa akong special. Na habang buhay, maaaring habang buhay ay ganyan. Iba yung challenge ko sa challenge nyo. Yeah. Diba? Kayo pag napaka-college yung mga anak ninyo, okay na. Retirement ko naman. Ako hindi. Kami po ng aking husband hindi. So sabi ko, Lord, paano yon? Paano ako mag-prepare? So ibinigay sa akin noon ni Lord si IMG. Pero that time, hindi ko pa naman naisip na si IMG yon. Nag-member lang ako, tapos gusto kong ikuha ng insurance yung anak ko, kasi uso nun ang may cancer, so ang iniisip ko pang insurance, yung life insurance, yung ganyan, may critical illness. So sabi sa akin ni Coach Josette, ikuha mo ng, ikaw muna, kumuha ka ng Kaiser, mag-member ka ng IMG. Parang, hindi naman yun ang purpose ko. Diba? Siguro yung nasa unahan dito, hindi naman yun ang purpose nyo. Pero hindi nyo alam yun ang kailangan nyo. Di po ba? Kasi, nung time na yun, nakinig lang naman din ako sa kanya. Sabi ko, sige, may member ako, ano ba naman mawawala sa akin? Magkano lang naman, one-time membership naman yon. Diba? Eh, mayabang tayo nun. IT engineer, maganda ang income, saan ko magagastos yung pera ko? Parang gano'n. Pero, eventually, habang natututo ako, na-surprise ako, ang ganda pala. Ito pala ang itinuturo ni IMG. Isa na dyan yung Solid Financial Foundation. Na pag kayo po pala ay hindi handa na sunod-sunod dyan, anytime pwede pong mabankrupt. Kahit anong ganda ng trabaho mo.
kahit gaano kalaki ang sweldo mo. Kapag hindi ka handa sa isa dyan, good luck sa'yo. Diba? Pero hindi naman nga overnight. So, eto na nga, nag-member kami, nagsimula na kami. So, that time, sabi ko, kasi yung cash flow medyo okay naman. Yung healthcare, meron naman ng company namin. Kasi I'm working for a Swiss bank. No, dito sa Singapore. Sabi ko, maganda naman ang kita doon. Maayos din naman, IT engineer din si husband. So, okay na yung cash flow. Healthcare na lang. Although covered kami ng healthcare ng aming mga kumpanya, sabi ko, paano kung kagaya nung isang friend ko na na-hospital dito, sa bituka lang, 45,000 ang siningil. Mahal sa Singapore eh. Diba? Nanganak ako dito ng twice, buti sagot ng kumpanya, $10,000. Diba? So parang ako, paano magkasakit? So isip ako ng isip, ang ginawa ko, since inaaral ko na tinuturo ni ING, kailangan may healthcare. Hindi lang puro investment. Hindi agad protection, hindi agad insurance, kasi hindi ka naman agad madededs. Kakasakit ka muna most of the time. So, kumuha ako ng long-term healthcare. Kasi paano nga ang retirement? So, nandiyan na, nagpe-prepare na kami, nagtuturo na rin ako sa iba. Kumuha rin ako ng short-term healthcare dito. Kasi hindi naman sa Pilipinas at hindi dito po tayo. Ano? So, sa madalit sabi, marami tayong natututunan. And of course, yung investments namin. Dami. Investments. So, okay, nandyan yan, nakaipon. Ayan na. Sino ho sa inyo ang ready magkasakit? No. No one. Ay, wala pong magla-live, please. Wala pong mag-live. Ayan. So, ito po ang unang picture. Nakakahiyamang i-share. Ang pangit ko din. Nasa ICU po ako niyan. I was in ICU for 2 weeks. But hindi kagaya ng ibang nasa ICU na walang malay ha. Akala ko lahat ng nasa ICU doc walang malay. Hindi pala no. It's a matter of delikado ka lang. I have very high risk na kasi hindi na po tumitibok yung puso ko. I had heart failure. Hindi siya tumitibok. Natatakot yung nurse ko kapag pinupulsuhan ako kasi walang pulso. Hindi ako makuhanan ng BP. So akala nila anytime pwede akong mag-DEX. So kaya nilagay po ako sa ICU. And sabi nga ni Ma'am Shirley, may tinatawagan ano, sa bangko, actually inabot ako sa Pilipinas eh. Sa bangko ho, pag tinawagan ka ng umaga, ibig sabihin exceeding na ng 50,000 pesos. You have to pay, else hindi ka gagamutin. Else hindi ka bibigyan ng gamot. Diba? So I was there for 2 weeks na operahan, na-open yung puso, nagkatubo dito ng 2, and all. So you could imagine gaano kamahal. Yung stress ng asawa ko, kasi nandito siya, every time tatawag siya sa aking angel, Kuya, tumawag ho ang ospital, magkano? Lagi kaming magpapadala, 50,000, di ba, daily. So, napakamahal, nag-accumulate hanggang sa may naging angel sa amin na hindi na namin kailangang magbayad every day ng exceeding sa 50K. But other than that, no po, ano ang nangyari? Kapag pala nasa ICU ka, mas magandang wala kang malay. Nakakasama ng loob. Doon ho sa 2 linggo na yon, 2 yung pasyente na namatay. Katabi kong kwarto. Kitang-kita ko, dinadasalan nung ICU nurse. Bakit? Yung isa, matanda na. Yung isa, bagong anak na baby. Ako nasa gitna ng edad. Bakit sila pinatanggalan ng tubo? Wala pong ibabayad ang pamilya. Pinatanggal na kay Lola yung tubo niya kasi pakinig ko hindi na kaya ng family. Yung baby, pinatanggal din ang tubo dahil yung ama kaaalis lang daw, seaman, 4 daw ang anak, yung ina dinudugo pa.
wala daw ibabayad. Di po ba? Ganon ang totoong buhay. Sabi ko, sana lahat ng magkakasakit, hindi kailangang pagdaanan yon. Stress ang pamilya mo, may sakit ka, baka mawala ka na anytime soon. Stress din ang pasyente. Kasi anytime pala pwede kang tanggalan ng tubo dahil walang pambayad. Ano ang point ko? Bakit kami nakabayad? Unang-una, kumuha ako ng healthcare. Although hindi covered lahat dahil nasa Pinas ako, yung healthcare ko nandito sa Singapore. So yung unang hospitalization lang ang covered niya. Kinover ay 350,000. Yun lang po, yung sunod ho, hindi na kinover yung 750. Hospital lang po yun. Paano pa yung gastos namin mag-asawa? And that time, hindi na ako paid leave. Bakit? Kasi magpapalit yung pass ko. I have to go back to Singapore to renew my pass. Hindi ko siya ma-renew. Kasi nakahiga pa ako sa ICU. So saan kami kukuha? Hindi na paid ang leave ko. Actually, unemployed ako during that time. Kasi hindi ako on board. So anong ginamit namin? Unang-una, prayers. Lahat ng nagdasal para sa pamilya ko. I always believe na kung wala ang Diyos, wala. Wala tayong lahat. Kung wala sa Kanya, walang nagdasal para sa akin, baka wala po ako sa harapan ninyo. Kaya yung mga kaibigan na nagdadasal sa amin, salamat po. No? At, ano yung pangalawa? Yung short-term healthcare. Yun yung ibinayad ko. 'Di ba? Pero kulang nga, 'di ba? Sa hospital lang yun. So, saan pa kami kumuha? Nangutang na po ba agad ako? Hindi po ako nagyayabang na. Hindi ako nangutang. Hindi ganon ang dating. Ang dating, nag-o-offer ang kapatid ko, no? Ate, anytime you tell me. Napakaswerte ko, sa kapatid. And you tell us. May mga kaibigan kami, pare, anytime, sabihan mo kami kung magkano hihiramin ninyo. Pero parang awa ni Lord, hindi po kami nang hiram. Bakit? Nag-iipon ho kami. Bakit kami nag-iipon? Tinuruan ho kami ni IMG. Iginudkod ho ni IMG sa utak namin, itinanim sa utak namin, mag-ipon ka araw-araw kahit 20 pesos. In my case, nung time na yon, kaya ko mag-ipon ng mas malaki, kaming mag-asawa. Kasi depende sa sweldo. Di po ba? Kung ang kaya lang talaga ay 20, why not? Basta nag-iipon ka. So here goes. Yung aming seed box, no, this is a mutual fund investment. Na-withdrawhan ng asawa ko ng 1 million. Wow. Ako may mutual fund sa IMG, di ba? Yung ating sultibo, may access po tayo dyan. Again, hindi po nagbebenta ng mutual funds ang IMG ha. Ayan, paalala lang po. Pero may bridge po tayo papunta sa mutual funds companies. Naka-withdraw pa ako ng 200,000. Ganun kamahal ang magkasakit. Pero anong ipinagpapasalamat ko sa Diyos? Noong time na nagdadasal ako, naturuan niya ako how to prepare. Nilid niya ako sa kumari ko. Sabi niya, Mars, mag-join ka dito. Masunurin naman akong kumari. Minute ko si Coach Seth. At masunurin pa rin ako. Nag-member ako kahit hindi ko naintindihan. And thank God na itinuturo ni IMG siyang kailangan ko. And thank God, masunurin ako. I took action. Hindi lang ako umupo dyan, hindi lang ako nakinig, I took action. Kasi, sayang po ang naintindihan natin ang mga natutunan kung wala pong action. Hindi po yan para sa mga, kay Ma'am Shirley, mayaman na si Ma'am Shirley. Sobrang yaman na. Para po yan sa inyo.
kayo po ang gagamit niyan. Hindi ko po sinabing magkakasakit kayong lahat. Ayaw ko pong may mangyari sa inyong ganyan. Pero ano't ano man, ready ho ba kayo? Handa ho ba kayo? Pagka ho ba nagkasakit kayo o may emergency sa pamilya, mangungutang na ho ba agad tayo? O may mabubunot tayo dahil marunong tayong mag-ipon? Hindi pa ako nagsasalita para sa retirement, yung ngayon natin. Hindi kesyo malaki ang sweldo natin, malaki ang bigay ni boss, magaling magbigay ng bonus si bossing, okay lang, deserve ko to, hindi ganon. Kailangan mong isipin, what if? Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Lahat ng papuri ay sa Kanya dahil kung hindi sa Kanya, hindi ako matuturo sa IMG. Baka kaya kayo nandito dahil pinagdadasal nyo rin na matuto. There is a reason why you are here. Pangalawa sa IMG, salamat talaga. Kasi kung hindi sila nagtuturo sa mga kagaya kong bulasak sa pera, yes, mahilig ako sa mga mamahaling bag, sa damit, sa sapatos, sa gadgets. Doon nauubos ang aming pera, bawat sale, napakadami ng sale sa Singapore. But when I become a member of IMG, natuto kaming mag-ipon. Hindi sa bangko, kundi sa mga platforms na pwedeng kumita. Natuto kami na, ay, oo nga, baka magka-emergency. Na hindi ko kailangang mangungutang. Magmamakaawa ng please Gcash naman po. Wala po akong against sa mga nanghihingi. Pero iaasa niyo ho ba ang mga buhay ninyo sa magbibigay sa inyo ng pera? Diba? Tatanungin ng nurse sa ICU, bubunutin na ho ba ang tubo? Kasi hindi ho kayo nakamit dito sa kailangan hong bayaran dito sa ICU. Nakapanghingi na ho ba kayo sa Gcash? Huwag ganon mga kapatid. Please, take care of yourselves. Maaaring bigay tayo sa family, kaya tayo nag-abroad dahil ng family natin, di ba? Pero huwag niyo hong pabayaan ang sarili ninyo. Kasi in the end, kapag hindi kayo nag-iipon, tapos may nangyari sa inyo, hindi niyo piniprepare ang sarili niyo, mas kawawa sila. Babalik po yun sa kanila. So again, ang akin po, salamat sa Diyos, salamat sa IMG, sa mga coaches namin, salamat din po na sa aming mga team, at salamat din po sa Diyos ulit na dahil nag-guide siya na nag-took action ako. So ang sasabihin ko sa inyo, gawin niyo yan para sa inyo, para sa pamilya ninyo. Hindi lang kayo basta magme-member, aralin po ninyo and take action. Para po yan sa inyo. Additional, nag-doubt tayo. Ha? Minsan nag-doubt tayo nung Nag-doubt? sa IMG, yung kwento. Tapos na ako eh. Agad eh. Okay, ganito. Ganito kasi kwento niyan. Simple lang yan. Lahat ng tao magda-doubt. I've been in IMG for 5 years. Naging green jacket kami ng 2021. So after 2 years na nag-member, mamayabang-yabang kami, bilis na maging GJ eh. And that was pandemic, di ba? Kaya parang madali lang ang Zoom and all. So nagkasakit ako, napagod, bawal ako, yan, humihingal na ako. So bawal akong mapagod, no? Ang heart rate ko is very low, ang BP ko noon is very low. Pahinga lang, hindi ko kaya magbitbit. Hindi ako pwedeng maglakad ng malayo. So madaming bawal. And sabi ko, nagtatrabaho pa ako, nagpipilit ako magtrabaho. Well, office naman, and most of the time working from home kasi napakabait ng mga boss ko. But, sabi ko, ayaw ko na mag-IMG. Sabi ko kasi, napagod na ako dyan eh. Nakakapagod. Pero at that time, ubos na yung namin, yung emergency fund namin, di ba? Nagagastos na and all. So, tapos biglang may dumating na Neuracash.
Ang Neuracash po linggo-linggo, di ba? Yes. May dumating na Neuracash. Nasa ICU ako ng 2 weeks. Nasa wheelchair ako ng 1 month. May Neuracash. Sabi ko, Daddy, tingnan mo. Kano yun mga? Siguro 20 lang naman. 20? Diba? Kasi yung business na to ay merong, anong tawag doon? Yung passive income. May passive income siya. So kapag kailangan mo ng income, habang nakaratay ka, pero nakapag-build ka sa mga members lalo na, may maaasahan pa rin po tayo. Napakaganda ng business. Okay, so, yun yung pinagpasalamat na sabi ko, Lord, gusto ko na tumigil sa IMG. Tapos bigla may Neuracash. Ay ko, hindi na po kami titigil. Tutuloy na po kami. So, yun po ang nangyari. And ngayon, I'm continuing my medicines, no? So, mura lang ang medicine ko, $5,400 lang in a month. Alam ni Doc yan? Diba, Doc? Macitenyan is one of the most expensive medicines in the whole world ba? Kasi sa Pilipinas, wala po nung gamot na yun. Pero paano ako nagsusurvive? Sinasagot ng insurance. Bakit? Kumuha ako ng health insurance. Bakit? Tinuruan ako ni IMG. Salamat po.